Umiiral pa rin ang habagat sa Luzon at Visayas at ito po ang nagdudulot ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Maging yung mga isolated rain showers sa natitirang bahagi pa ng Luzon at sa Visayas. Sa Mindanao naman ay mga localized thunderstorms ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan o yung mga pagkidlat pagkulog. So possible po yung mga pagkidlat pagkulog sa natitirang bahagi po ng ating bansa. At meron tayong minomonitor na LPA ngayon malapit sa ating area of responsibility at base sa ating huling pagtaya ay nakita po natin ang kanyang lokasyon sa layong 1,060 kilometers silangan-hilagang silangan ng extreme northern Luzon. So malayo naman po ito sa ating landmass although nasa boundary nga o malapit sa ating area of responsibility. At based po sa ating pinakahuling pag-aanalisa ay mataas ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo within the next 24 hours. That's why we're closely monitoring this weather system dahil posible po ito maging bagyo at posible ring pumasok ng ating area of responsibility panandalian. Sakali pong maging bagyo ito at pumasok ng ating PAR ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Fabian. At base sa ating nakikitang outlook dito sa weather system, ay posibleng panandalian na itong pumasok sa ating PAR at umexit din o lumabas ng ating area of responsibility patungong hilagang silangan, papalayo po ng ating area of responsibility. So sa ngayon wala naman tayong nakikitang direktang epekto o magiging direktang epekto nitong weather system sa ating kalupaan maliban sa mga posibilidad ho ng pag-enhance o paghatak ng habagat nito na makakaapekto naman sa Northern Luzon, ilang bahagi ng Northern at Central Luzon.